Magandang oras mga ka-good news. Ito ang kinakatakutan talaga ni Xi Jinping at ng kanyang armed forces ng PLA, ang pag-deploy ng Amerika ng mga short-range missiles dito sa Indo-Pacific, specifically sa Northern Luzon. So kung sabihin natin na Indo-Pacific, hindi lang yan Pilipinas, kundi itong Asia-Pacific. Kasama na diyan ang kanilang site sa Taiwan, sa Japan, sa Guam, diyan sa Palau, meron diyan, kaya Indo-Pacific. Ngayon, meron silang nilagay sa Pilipinas na napakaraming mid-range missile, kaya iiyak dito ang mga inchik na ito. Pakinggan natin ang report galing sa Indian TV News, ang WION TV. The US is bolstering its military presence in the Indo-Pacific. For the first time ever, it has deployed a medium-range missile launcher in the region. Ayan. What is the system capable of? Ito ang tanong diyan. Ano ba ang capability ng mga mid-range missiles na ito? Bakit takot na takot ang China? Ayan si Xi Jinping, iyak na yan. And is this America's warning to China? How is Beijing going to respond? Our next report getting you the details. Okay. The US Army has deployed a new mid-range missile launcher in the Indo-Pacific region. It's known as the Typhoon Weapons System. It is a Lockheed Martin design for land-based operations. The Typhoon battery is composed of 4 launchers, a command center, and associated logistical vehicles. Let's now talk about its capabilities. The missile launcher is capable of firing SM-6 and Tomahawk missiles. Dalawang klaseng missiles pala to. It's designed for extended range anti-air warfare. It has an operational range of over 240 kilometers. 240 kilometers. Malayo-layo na rin yan. 240 kilometers. Itong unang klaseng missiles na mid-range. Ang pangalawa nito ay mas grabe ang layo. Balik tayo. Meanwhile, the Tomahawk is a subsonic cruise missile. It is capable of hitting targets of up to 2,500 kilometers away, since the launcher is land-based. It enjoys advantages in mobility and has reduced detectability as compared to naval vessels and warplanes. Grabe ang layo ng range, no? 2,500 kilometers ang layo-layo niyan. Kaya sabi aabot daw yan sa baybayin ng China. Sa mga isla na nandyan sa China, aabot daw yan. Kaya takot na takot talaga ang China. Isa pa ang mga Tomahawk missiles ay tested na yan sa Iraq noong Desert Storm. Kaya ilang oras lang ba yun? Diba? Tapos kagad ng giyera. Dahil tested ang Tomahawk. At medyo mababa ang lipad nito. Kaya hindi siya nakikita. At kung makikita man, huli na. Nandiyan na sa harapan mo. At sasabog na ang bunbunan ni Xi Jinping. Kaya kapag magkagiyera ay siguradong hihiwalay ang kaluluwa ng mga inchik ng mga PLA na yan, hihiwalay ang kanilang kaluluwa sa katawan. Yung kaluluwa nila magtakbuhan na yun, pero yung kanilang katawan nakatayo pa rin dyan at nakaharap sa mga missiles. Kaya yun ang mangyari. Hihiwalay ang kaluluwa ng mga insik na yan. Balik tayo dito sa mga mid-range missiles. This even makes it harder for enemies to locate and strike. Where has the new American missile system been deployed? Saan nga ba yan? In Northern Luzon. Northern Luzon. It is the Philippine archipelago's largest and most populous island. Northern The Luzon. US Army has not disclosed the exact location of the launcher, but it currently has access to 5 different sites on the island. This comes ahead of the bilateral US-Philippine ground forces exercise. Considering the range of missiles that the launcher is capable of firing, its deployment in the Luzon Island would cover not only the entire Luzon Strait, but also parts of the Chinese coast. Ayan, hindi lang Luzon Strait
ang pinoprotektahan ng mga mid-range missile, kundi aabot pa daw sa sa mga kaislahan ng China na inaangkin diyan sa Spratlys. At hanggang doon sa sa baybayin ng mainland China, aabot yan yung mga Tomahawks. Kaya ganun na lamang ang protesta ng mga inchik sa Amerika kung bakit naglagay sa Pilipinas. Nakalimutan siguro nila na meron tayong itong balikatan sa Amerika. Di ba? At matagal na nating partner ang Amerika. World War I, partner na natin yan. Gera natin sa mga Kastila noon, partner din natin ng Amerika. World War II, lalong partner natin yan. Kaya hindi tayo tatalikuran ng Amerika kasi meron na tayong pinagsamahan sa mga Amerikano. Kaya nga, malapit sa ating puso ang mga Amerikano na yan. Dahil partner na natin yan sa mga nakaraang mga digmaan. And various People's Liberation Army bases in the disputed South China Sea and its periphery. On top of that, the US could effectively defend strategic locations and challenge Chinese military movements across crucial zones like the Taiwan Strait. Ayan. The launcher also forms a core component of the US Army's new multi-domain task forces. These task forces were created to address the wide range of threats posed by Russia and China. The missile launcher has been assigned to their Strategic Fires Battalion. This battalion further comprises of HIMARS and Dark Eagle hypersonic batteries. This shows that the US is boosting its defense capabilities and combat readiness in the tense region. Ayan ang sinabi na kahit sa Taiwan ay strategic pa rin ang posisyon ng Amerika. Kaya checkmate ang China at North Korea kasi sa South Korea meron ding base doon na militar ang Amerika at naka-install na rin doon ang mga ganitong klaseng mga armas. South Korea yon. Pagdating sa Taiwan ay meron ding US base sa Taiwan, meron din sa Japan, at meron din diyan sa mga maliliit na isla diyan sa Guam. Sa Palau meron yata. At sa Luzon merong 5 IDCA sites. Sa Palawan meron din yan. Hindi lang sinasabi. Ang Mindanao yata ang pinaka-safe na lugar sa giyera at ang Central Visayas. Wala kasing mga diyan. Walang American bases. Kaya yun lang ang problema. Kapag nakatira tayo malapit sa American bases, ay delikado talaga tayo kasi target yun ng mga ICBMs ng Chinese. Pero don't worry kasi merong mga magagaling na interceptors ang Amerika. Meron yan. Kaya ironclad ang Pilipinas. Sabi nga ni Biden, made no mistake, the Philippines is ironclad. Ironclad. Sinabing 2 beses yun na ironclad ang Pilipinas. At meron tayong mutual treaty sa Amerika. Anytime na kapag nasa peligro tayo ay pwedeng i-invoke ang treaty. Kapag invoke ang treaty, parang nag-switch on tayo niya ng gera at darating ang Amerika. At sasakluluhan tayo at sila na yung magipaglaban. Tayo ay nasa likod. Sila yung mangunguna dyan. Kaya iiyak talaga yung China. Kaya kung ako pa sa China, itigil ko na to. Kasi talo na. Checkmate na. Kaya nung isang linggo namagitan ang Vatican. Nagpadala ang Vatican ng kanyang envoy. At pinauhupa ng Vatican ang tensyon ng Pilipinas-China. Pinauhupa na ikalma ito kasi masyado nang mainit. Kaya sana makinig itong inchik sa envoy ng Vatican, ng Santo Papa, na nanawagan ng truce or parang cool down muna. Cool down, chill. Ganyan. Huwag masyadong mainit. Itong China, mainit. Sila yung nang-aapi, tapos mainit pa. Diba? Tayo ang inaapi, so tayo ang mainit na ulo ngayon. Ako nga, kung bigyan ako ng 50 caliber na sniper rifle, ay
Sasali na ako diyan. Ay nako, balik tayo sa balita. Sa bandang dulo nito, makikita nyo kung ano pang nilagay ng Amerika sa atin na talagang manginginig ang laman sa takot ng mga inchik. And how is the dragon taking it? Well, not very well. Ayan, The Chinese Foreign Ministry has voiced strong opposition. not very well, oh. It said that the deployment seeks unilateral military superiority at China's doorstep and undermines regional peace and stability. Spokeswoman Ito. Mao Ning has further emphasized that Mao Ning China pala to eh. maintains a defensive stance and has no interest in a military power competition. Eto, si Mao Ming pala ito. Ngayon, noon, itong Mao Ming na to, na hinayupak na Mao Ming na ito, ay, ang ano nito magsalita, ang taas-taas na magsalita, ngayon, sabi niya, defensive na lang daw sila. At hindi sila magipag-compete sa number 1 na malakas, ang Amerika. Ito yung bagong pahayag niya na we are not competing with America. We are just in defensive. At kung atakihin kami, ay mag-response kami. Iyon ang sabi niya. Pero noon, sabi niya, huwag kayong magkamali. Aatakihin namin kayo. Yun ang unang sabi niya noon. Ngayon, binaliktad na naman nila na kung aatakihin sila, wala silang magawa kundi didipinsa. Hindi ganun ang Amerika. Ang Amerika hindi yan umaatake hanggat wala kayong nagawang kasalanan na malaki. Kaya, made no mistake. Ang ano diyan, ang response ng Amerika will be swift and accurate. Mabilis, accurate, pulbos, tapos. Katulad ng Nagasaki at Hiroshima, fireball, mushroom. Ganyan ang makikita. Mushroom, fireball. Gawa ng nuclear. Gawa ng bomba. Kaya, yan, made no mistake, mga inchik. Chill down lang kayo dyan. Okay, wag na kayong mag-isip na magipaggira sa Pilipinas at angkinin ng Pilipinas dahil chickmate na kayo. Kawawa kayo. Chinese Defense Ministry spokesman Ito pa yung has isa, also oh. called the missile launcher a serious threat. Ito, serious threat daw yung missile launcher, mid-range missiles ng Amerika na nandyan sa Northern Luzon. Hindi lang Northern Luzon yan. Meron pa yan sa Palawan at meron pa sa ibang disclosed areas sa Pilipinas. Kaya itong pinapakita lang sa media ay yung klarong-klaro lang na nandun. Pero actually, kalahati niyan ay nakadisclose. Hindi magkikita at hindi sinasabi ng Amerika kung nasaan yung ibang EDCA sites nila. Okay, kaya itong mamang ito, hindi naman ito military tingnan, hindi yata ito nag-training. O ang payat-payat, ano yata ito, itong diabetic. Hindi military eh, kung idaan natin kaya sa buntalan lang, suntukan, wala ito, walang panama yan. Itong ating mga military sa Pinas ay batak sa training eh. Kaya made no mistake, mga chikwa, itigil nyo na yung kahibangan nyo dyan sa West Philippine Sea. Dahil chickmate na, talo na. Diba? Nandyan na si Uncle Sam. So wala na kayong magawa. Talo na kayo dyan. But what about the Chinese missiles in the region? According to Pentagon reports, the PLA rocket force has a significant number of intermediate and medium-range ballistic missiles Ayan. in the Indo-Pacific. Mayroon din sila pala. Mayroon din palang mga mid-range missiles ang mga Chinese sa Indo-Pacific. Nandiyan sa sa mga reclaim island nila. Yung mga isla diyan na artificial ay meron silang ginawang mga military installation. Kaya sigurado nandiyan yung mga mid-range missile. Pero dahil ang Pentagon ay napakaraming spy yan, alam nila kung saang mga isla yan at nakaumang na yung mga short-range missile doon. So isang pindot lang sa button, ay wala, nasabog na kaagad yung mga isla na yun. Diba ngayon, sa dulo ng video ito, ay lalong mangingilabot ang mga inchik dahil hindi lang mid-range missile ang tatapos sa kanila, kundi itong kinakatakutan ng mga B-52s at B-2s stealth bomber ng Amerika na kayang pulbusin sa isang oras ang isang syudad. Narito,
Beijing has an obvious geographic and numerical advantage over the US in the region. Now, when the US is trying to ramp up its presence, China is clearly feeling threatened. Feeling threatened sa English yan pero sa Tagalog yan, bahag buntot na. Takot na yan. Takot na yan. Kaya feeling threatened. Hindi ka matreat kung hindi ka takot. Diba? O ganyan yan. Takot na yan. So ito na yung sinabi ko na talagang nakakatakot ito. Imagine B-2 stealth bomber hindi ma-detect at mayroong payload na more than 200 bombs na dala nito na malalaki. Na kasing laki ng mga gasol. Ganyang kalalaking mga bomba. At kapag ihulog yan sa isang syudad, siguradong pulbos ang lahat ng buildings. Kaya ito, tingnan natin ang bidyong ito. Itong stealth bomber na ito ay naglanding ito sa Clark Air Base. Noong 1 linggo pa. 2 ito. Pero all in all, ang stealth bomber ng Amerika ay mayroong bilang na 20. 20 ka stealth bomber meron ang Amerika at gumagawa pa sila ng marami. Kaya dapat dito matatakot ang China. Ang China wala nito. Walang stealth bomber ang China. Kaya sa air superiority, wala talaga. Ayan o. Ayan, ang dami niyan. Yan ang payload. Ang payload ng stealth bomber na B-2. Ang B-52 ay kakaiba din yun. Yun ang tinatawag na the Fortress. The Flying Fortress. Ibig sabihin, defensive at hindi kayang lapitan na eroplano. So ito kung bilangin natin to sa kaliwang side ay mayroong 100 yata yan at 100 plus din sa kanan. At kung napansin nyo, iba-iba ang size ng munition na ito. Merong malalaki, ayan o. Kasing laki ng ng yung acetylene tank, yung pang-welding. Yan kalalaki ang mga ganyan. Imagine yan yung ihulog sa syudad mo. Hindi tapos, let's go home. Di ba? Tapos na ang bakbakan. So yan, ito yung stealth B-2 ng Amerika. Ngayon tingnan natin kung ano yung B-52's bomber na tinatawag na the Fortress. The Fortress, lumilipad yun sa atmosphere, above the clouds, kaya hindi makikita. Ito yun, ang the Fortress. At kung pagdugtungin nyo ang dalawang malalaking bus, ay ganito kalaki yun. Ayan, ang karga niyan ay hindi maliliit na bomba. Halos kasing laki ng ang mga dalang-dalang bomba niyan ay ang lalaki. Ayan kung nakita nyo. Mas malaki sa tao. Di ba? Kung tao yung ilalagay diyan, mas malaki yan. Yan ang B-52s. At ilang B-52 ba ang meron ng Amerika? Merong 75. At meron pa silang ginawang mga bagong B-52s na upgraded. So 75 na itong komisyon na pwede na ipangyera. At meron silang isang klaseng ginawa na mabilis ang lipad na B-52 model, pero mabilis talaga ang lipad. At ang karga noon lahat ay bomba rin at merong mga may halong nuclear warheads. Kaya napakadelikado talaga ang Amerika. Kasi paglilipad ng mga yan, escorted yan ng mga jet fighters at hindi pwedeng lapitan. Ang uuna dyan ay squadrons ng jet fighters. Kaya hindi pwedeng atakihin itong malalaki, itong the Fortress. Kung sa karagatan, yan yung carrier. Yan yung aircraft carrier. Kung sa kahanginan, sa kalawakan, yan yung Fortress. Papalibutan yan ng squadron ng mga jet fighters. Kaya hindi siya malalapitan. Napakagaling talaga ng Amerika sa digmaan. Ayan, so checkmate. Kawawang China. Kawawa. Pero maawa naman tayo sa China.
mga ka-good news. Ipagdasal na lang natin na magbago ang isip ng kanilang presidente para hindi na matuloy ang kahibangan na ito. Ito nakita niyo yung mga nag-aapoy na malakas ang ilaw, yan yung mga decoys. Kapag naghulog ng bomba ang B-52s ay may kasama siyang mga decoy bombs. Yung mga decoy, yun ang tatargetin ng mga interceptors ng China. At yung iba, kung nakita nyo, maliliit lang. Yung iba, wala ngang ilaw eh. Hindi nag-iilaw yung ano. So ito ang hindi ma-intercept, yung hindi pa nagliyab ang puwitan. Ayan, at yung mga interceptors ay hindi naman ganun karami kaysa dala na payload nitong B-52s. Kaya merong ma-intercept dyan, pero kalahati niyan ay tatama sa target ang mga bomba na yan. Kaya pagdasal natin, wala kasing manalo sa giyera. Kahit manalo tayo, ay talo pa rin tayo dahil giyera. At ang China, kung matalo, kawawa sila. Dahil talo pa nga at kawawa nga. At lalong kawawa. Kaya kung ako yung mga tao sa China ay magprotesta na against Xi Jinping na ipatigil na yung kahibangan na yan. Kasi talo talaga, kasi ang kinontra nila ay hindi lang warrior kundi higante. Kung sleeping giant ang China, sleeping giant na bading, giant nga pero bakla, walang bayag. Ngayon ng Amerika, hindi lang yan sleeping giant kundi gising na giant at the monster, giant na monster at warrior. Kaya made no mistake, China, it will be swift and accurate. The Philippines is ironclad, sabi ni Biden yan. At hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na God bless the Philippines.